Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo, kasangga, kakampi, si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin bakit hanggang ngayon hindi pa rin naaaresto si Attorney Harry Roque or Harry Roque, former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit may kaso na po, may mga warrant of arrest sa Senado. Bakit hanggang ngayon makikita natin sa social media patuloy pa rin siya bumabanat sa administrasyon Marcos? Untouchable ba si Attorney Harry Roque or Harry Roque sa totoong buhay? Tignan po natin. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam po natin si former spokesperson Attorney Harry Roque ay isang pugante dito sa Pilipinas. Patong-patong po ang kanyang mga kaso: human trafficking, ill-gotten wealth, violations po sa contempt of court sa Senado, sa Kongreso at iba-iba pa, cyber libel. Palagi siya nating makikita sa kanyang channel na may mga 2 million or 1 million subscribers, nagsasalita laban sa pamahalaang Marcos na wala namang saysay. Nandoon sa Netherlands. Tanong ng karamihang tao, mga Pilipino katulad ko, bakit hindi po siya naaresto hanggang ngayon? Pag-usapan po natin yan, no? May mga dahilan guys. Una-una, walang warrant of arrest mula sa korte. Even though ngayon lumabas po ang warrant of arrest sa korte sa Pampanga sa kasama niya si Cassandra Ong, human trafficking, pero hindi pa siya na-implement ng mabuti. Walang warrant of arrest mula sa korte, bagamat may arrest order mula sa House Quad Committee dahil sa contempt, wala pang inisyong ang korte na opisyal na warrant of arrest laban kay Roque. Ayon sa Malacanang, ang arrest order mula sa Kongreso ay limitadong jurisdiction at hindi saklaw ang international enforcement tulad ng Interpol. Yun po, pero ngayon may warrant of arrest siya. Pero kaso lang hanggang ngayon ay hindi pa masyado na process siguro ng Philippine National Police ang coordination sa International Police. That's why hindi rin maaresto si Roque. Pangalawa, pag-iwas at paglabag sa immigration rules. Ulat mula sa Bureau of Immigration or BI ang nagsasabing posibleng umalis si Roque ng bansa nang hindi dumaan sa tamang proseso. Yun po, hindi lumalabas sa records. Alam nyo guys, kung pumunta kayo ng abroad, tatakan yun ang inyong passport or isi-check po yun ng Bureau of Immigration. Nangyari sa kanya, wala. No? Wala siyang naitalang legal na pag-alis mula sa Pilipinas, kaya tinutukoy siya ng BI bilang posibleng lumabag sa immigration laws. Posible doon din siya sa Mindanao, lumusot papuntang Malaysia, no? Katulad ni Alice Go. Number 3, pag-apply ng asylum sa Netherlands. Ito ay very controversial guys, kasi mag-apply ka ng asylum sa isang bansa, let's say Netherlands or America or whatever it is, dapat mapatunayan mo na may persecution sa iyo, political, sa Pilipinas. Dito hindi naman eh. Actually pugante siya dito. Parang kay Teves, no? Sabi niya political persecution, pero hindi naman. That's why hinuli siya ng Bureau of Immigration doon sa Timor-Leste, no? Noong Marso 2025, inihayag ni Roque na nag-apply siya ng asylum sa Netherlands na may layuning ipagtanggol si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court or ICC. Gayunpaman, tinanggihan siya bilang bahagi ng legal team ni Duterte at ang kanyang aplikasyon ay hindi pa natatanggap. Hindi ko alam bakit tinanggihan siya ng legal team ni Digong, no? Even though ICC accredited lawyers po si Harry Roque, hindi natin alam, no? Siguro may mga reason din sila. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi pa hanggang ngayon na-aresto si Attorney Harry Roque, walang kasong kriminal na hinihain laban sa kanya. Bagamat may mga kasong administratibo at disbarment na isinampala laban kay Roque, wala pang kasong kriminal na inihain sa korte. Ang mga kasong ito ay hindi nagbibigay ng basihan para sa agarang pag-aresto. Sa kabuuan ay ang hindi pa pagkaka-aresto kay Harry Roque ay dulot ng kombinasyon ng legal at teknikalidad. Tama po guys.
ah, kanyang mga hakbang upang maiwasan ang pag-aresto. Ang mga kakulangan ng mga kasong kriminal na may sapat na basihan para sa pag-aresto. Yun po guys, no, ang mga posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon si Attorney Harry Roque ay malaya pa sa Netherlands, nag Facebook Live, no, kumikita doon siya, maraming nagko-comment, nagwa-watch katulad natin, isang maliit na content creator, pero time will come, the long arm of the law will catch him, no. Dapat talaga siya maaresto at harapin niya ang patong-patong niya mga kaso dito sa Pilipinas. Ano ba masasabi niyo guys? Politically motivated pa ang kanyang kaso or siya lang gumagawa ng paraan para makatakas sa kanyang mga kriminal, no, administratibo na mga kaso dito sa Pilipinas? Paki-comment lang po sa comment section ng ating video. Sa lahat ng mga nagko-comment, nag-subscribe sa channel ko, maraming salamat po guys. Kung wala kayo, wala din ang channel natin. Panalangin ko rin na bigyan kayo ng kalakasan at swerte sa buhay para maging masaya kayo, malusog at maginawa ang inyong pamumuhay. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam muna guys, kita-kita po tayo sa sunod na video. I love you all. Ingat po tayo palagi. God bless.